Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at kapangyarihan? Isang kwentong magpapatunay na ang pinakamaningning na alahas ay kayang itago ang pinakamadilim na sikreto. Sabi nila, ang bawat babae ay nangangarap ng isang fairy tale. Pero paano kung ang palasyong pinapangarap mo ay isa palang gintong hawla at ang prinsipe mo ay isa palang halimaw? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya. Ang refleksyon sa malawak na salamin ay halos perpekto. Isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling cobalt blue na seda na bestida na yumayakap sa kanyang katawan na parang pangalawang balat. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos sa isang eleganteng bun at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kwintas ng South Sea Pearls na kumikinang sa ilalim ng mga kristal na ilaw ng banyo. Bawat perlas ay simbolo ng yaman. Bawat perlas ay kasing bigat ng mundong pinapasan niya. Ngumiti si Hiraya Alcantara sa kanyang sarili. Isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Huminga ka, Hira. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang hinahawakan ang malamig na marmol ng sink. Isang nangiti, isang gabi lang ito. Sa labas, naririnig niya ang mahinang ugong ng daan-daang mayayamang bisita sa The Asolana Grand Ballroom, ang mga tawanan, ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga pinggan, ang musika ng isang string quartet. Isang perpektong gabi para sa isang perpektong layunin, ang taunang charity ball. At siya bilang asawa ng kinikilalang business mogul na si Silang Vanguardia ay kailangang maging perpekto. Pinilit niyang alisin ang imahe ng mga mata ni Silang kanina sa kotse. Malamig, nagbabanta. Nang aksidente niyang natapunan ng kaunting pabango ang mamahalin nitong coat. Mag-ingat ka naman, Hiraya. Alam mong ayoko sa lahat ang magmukhang tanga. Ang mga salitang yon, kahit pabulong, ay mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Huminga siya ng malalim, itinayo ang kanyang sarili, at muling isinuot ang ngiting pinraktis niya ng libo-libong beses na, ang ngiti ng masayang asawa, ang ngiti ng isang babaeng pinagpala, ang ngiti na siyang kanyang kalasag at kanyang kulungan. Pagbalik niya sa kanilang mesa, sinalubong siya ng ngiti ni Silang, isang ngiti para sa publiko. Ngunit nang maupo siya, naramdaman niya ang mahigpit na paghawak nito sa kanyang braso. Sa ilalim ng mesa, malayo sa paningin ng iba. Ang mga kuko nito ay bahagyang bumaon sa kanyang balat. Saan ka galing? Anito sa mahinang boses, habang ang mga mata ay nakangiti sa isang senador na kumakaway sa kanila mula sa kabilang mesa. Nag-aalala ako sa iyo, mahal. Ang salitang mahal ay parang lason na tumulo sa kanyang pandinig. Sa banyo lang, Silang. Nag-retouch lang ako. Sagot ni Hiraya. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Huwag mo akong iiwan ng ganoon katagal ulit. Sabi ni Silang, ang paghigpit ng kanyang hawak ay sapat na para ipaintindi ang babala. Kailangan nating maging perpektong mag-asawa ngayong gabi. Naiintindihan mo? Tumangulang si Hiraya. Ang kanyang nangiti ay nakapako sa kanyang mukha. Naiintindihan ko. Binitawan siya ni Silang at itinaas ang kanyang wine glass. Nakikipag-toast sa isang business partner sa kabilang dulo ng kanilang mesa. Para sa lahat, sila ang larawan ng perpektong mag-asawa, maganda, mayaman, makapangyarihan. Ngunit si Hiraya lang ang nakakaalam sa katotohanan sa likod ng bawat ngiti at bawat hawak. Makalipas ang ilang sandali, isang matandang socialite ang lumapit sa kanya, si Doña Elvira. Hiraya Hija, ang ganda-ganda mo ngayong gabi. Tumayo si Hiraya para bumeso. Salamat po, Tita Elvira. Kayo rin po. Habang sila'y nag-uusap, isang waiter ang dumaan sa likuran nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang papalabas na bisita ang bahagyang natabig ang waiter.
na naging sanhi para mawalan ito ng balanse. Ang tray na dala nito ay tumagilid. Nangyari ang lahat sa loob lamang ng isang iglap. Ang isang baso ng mamahaling red wine ay lumipad sa ere at eksaktong tumama sa dibdib ng puting-puting suit ni Silang Vanguardia. Isang malalim, pulang mantsa ang kumalat sa mamahaling tela na parang dugo sa busilak na niebe. Ang buong ballroom ay tila huminto sa paghinga. Ang musika ay humina. Ang mga tawanan ay namatay. Lahat ng mata ay napunta sa kanilang mesa. Nanigas si Hiraya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Silang mula sa pagkagulat patungo sa isang galit na hindi nito magawang itago. Ang kanyang panga ay nagtiim at isang ugat ang pumitik sa kanyang sentido. "Patawad po, sir! Patawad po!" Nanginginig na sabi ng waiter, namumutla sa takot. Ngunit hindi sa waiter nakatingin si Silang. Ang mga mata niya, na puno ng nakakapasong galit, ay nakatutok kay Hiraya. "Tingnan mo ang ginawa mo," anya sa isang boses na nagyayelo. Silang, aksidente lang. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Pak! Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay kasing lakas ng isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Napapahawak si Hiraya sa kanyang pisngi. Ang init ng sampal ay mabilis na kumalat. Ang kanyang ulo ay umikot at ang pagkagulat ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na sakit. Sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng buong alta sosyedad ng Puerto Esmeralda, ang kwintas na perlas sa kanyang leeg ay napigtas dahil sa lakas ng sampal. Ang mga puting perlas na simbolo ng kanyang perpektong buhay ay tumalsik at gumulong sa sahig na gawa sa marmol, nawawala sa ilalim ng mga mesa at upuan. Bawat paggulong at pagklik ng mga ito sa sahig ay parang pagbasag ng kanyang pagkatao. Walang sino man ang gumalaw, walang sino man ang nagsalita. Lahat ay nakatingin, mga matay ng lalaki sa pagkabigla. Paulit-ulit na lang kitang sinasabihan na, "Mag-ingat ka." Sigaw ni Silang, ang kanyang maskara ng pagiging perpekto ay tuluyan ng nabakbak, inilalantad ang halimaw sa loob. Nanginginig si Hiraya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Gusto niyang maglaho, gusto siyang lamunin ng lupa. Ngunit bago pa man may makakilos, isang boses ang pumunit sa nakabibinging katahimikan. Isang boses na kalmado, ngunit puno ng bigat at kapangyarihan na kayang magpatigil ng isang bagyo. Silang. Lumingon ang lahat sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo doon, sa gilid ng ballroom, ang isang lalaking may tindig ng isang hari. Matangkad, nakasuot ng isang simple, ngunit eleganteng barong na may buhok na may mga guhit na ng pilak sa kanyang sentido. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang dalawang nagbabagang uling. Si Lacan de Leon, ang maalamat na CEO. Ang taong halos hindi na nakikita sa mga ganitong pagtitipon. Ang ama ni Hiraya. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang mga tao ay automatikong nagbigay daan na parang dagat na nahati sa dalawa. Huminto siya sa harap ni Silang na ngayon ay biglang namutla. Hindi niya pinansin si Silang. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa nanginginig na si Hiraya at sa isang boses na sapat lang para marinig sa kanilang paligid. Sinabi niya ang mga salitang magbabago sa lahat. "Bitawan mo ang anak ko." Ang pagkagulat sa mukha ni Silang ay hindi masukat. Hindi niya alam. Sa loob ng 3 taon nilang pagsasama, hindi niya kailanman nalaman ang tunay na pagkatao ng ama ng babaeng pinakasalan niya. Inilahad ni Lacan ang kanyang kamay kay Hiraya. Nang abutin ito ng dalaga, marahan siyang hinila ng ama palayo kay Silang. Ipinosisyon ang sarili sa pagitan nila na parang isang pader na hindi magigiba. Tumingin si Lacan de Leon kay Silang Vanguardia.
Ang kanyang mga mata ay nangangako ng isang digmaang hindi nito kailanman malilimutan. Mula ngayon, deklara ni Lacan, ang kanyang boses ay malamig at matalim. Tapos na ang pagpapanggap mo. Ang paglabas nila sa Di Asulana Grand Ballroom ay parang paglakad sa gitna ng isang dagat na humahati. Ang mga bulungan ay sumusunod sa kanila na parang mga alon, bawat isa ay puno ng pagkabigla, pagkamangha, at malisyosong tsismis. Ngunit para kay Lacan de Leon, ang lahat ng iyon ay ingay lamang na walang kabuluhan. Ang tanging mahalaga ay ang bigat ng kanyang anak na si Hiraya, na nakasandal sa kanya. Ang katawan nito ay nanginginig na parang isang dahon sa gitna ng bagyo. Maingat niyang ipinulupot ang kanyang coat sa mga balikat nito. Isang manipis na pananggalang laban sa malamig na gabi at sa daan-daang mapanghusgang mga mata na nakasunod sa kanila. Hindi niya ito magawang tingnan. Hindi pa niya kaya. Dahil sa sandaling makita niya ang namumulang marka ng palad sa pisngi nito at ang takot sa mga mata nito, baka hindi niya mapigilan ang sarili niyang bumalik sa loob at gawin ang isang bagay na pagsisisihan niya habang buhay. Sa St. Dominic's Medical Center, bilisan mo, mariing utos ni Lacan sa kanyang driver pagkasakay nila sa kotse. Ang pinto ay isinara na siyang pumutol sa ingay mula sa labas, ngunit hindi sa bagyong nagngangalit sa loob ng isip niya. Ang biyahe ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Hiraya ay nakatingin lamang sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng Puerto Esmeralda na dumadaan na parang mga mantsa ng kulay. Ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila walang katapusan. Ang isip ni Lacan ay isang nag-alab na dagat. 3 taon. 3 taon siyang naniwala sa perpektong kasinungalingan. Ang mga mamahaling regalo, ang mga magagarang bakasyon, ang mga pilit na ngiti sa mga litrato. Lahat pala ay isang pagpapanggap. At siya, ang ama nito, ang taong dapat sana'y unang nakakaalam, ay nabulag. Paano ko ito pinalampas? Tanong niya sa sarili. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Paano ko hinayaang mangyari ito sa kaisa-isa kong anak? Pagdating sa emergency room ng ospital, ang pangalan niyang Lacan de Leon ay sapat na para kumilos ang lahat. Agad silang dinala sa isang private suite, malayo sa mga matang mapanuri. Isang doktor at 2 nurse ang mabilis na pumasok para asikasuhin si Hiraya. Habang ginagawa nila ito, napilitan si Lacan na bahagyang lumayo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay sa kanyang anak. Dahan-dahang inalis ng isang nurse ang coat ni Lacan mula sa mga balikat ni Hiraya. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital, nakita niya ito, ang bagay na nagpabago sa lahat. Sa braso ni Hiraya, sa mamahaling asul na seda ng kanyang bestida, ay may mga malabing asul na marka. Mga marka ng 5 daliring humigpit ng sobra-sobra. Ang ilan ay lumana, nag-uumpisa ng manilaw sa gilid. Ang iba ay bago, matingkad ang kulay. Ang dugo sa seda. Ang katotohanang matagal nang nakatago sa ilalim ng karangyaan. Ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib ay biglang lumamig at naging isang bagay na mas matigas, mas matibay, at mas mapanganib. Naging yelo. Hindi na ito simpleng galit ng isang ama. Ito ay naging isang malamig at kinakalkulang puot. Okay lang naman ang vital signs niya, sabi ng doktor pagkatapos ng ilang minuto. Pero she's in a state of shock. We'll run a few tests to be sure. May masakit ba sa'yo, ma'am? Umiling lang si Hiraya. Ang mga mata ay blanko pa rin, nang biglang may kumatok sa pinto. Ang personal security ni Lacan ang nagbukas nito at agad na humarang. Mr. De Leon, nandito po si Mr. Vanguardia. Gusto raw po niyang makita ang asawa niya. Bago pa man makasagot si Lacan, sumungaw ang mukha ni Silang mula sa likod ng security. May dala itong isang malaking bouquet ng mga puting rosas at ang kanyang mukha
ay puno ng isang pinraktis na pag-aalala. "Mahal ko, Hiraya!" Sigaw nito, sinusubukang pumasok. "Papasukin na niyo ako. Kailangan kong makita ang asawa ko." Tumayo si Lakan. Ang kanyang presensya ay sapat na para punuin ang buong silid. Hinarap niya si Silang sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader na gawa sa granito. "Lakan, titito!" Nauutal na sabi ni Silang, sinusubukang magmukhang kaawa-awa. "Hindi ko po sinasadya. Nadala lang ako ng emosyon. Mahal na mahal ko po si Hiraya." "Huwag mong gamitin ang salitang pagmamahal para dungisan ang pangalan nito." Malamig na tugon ni Lakan. "Lumayo ka sa anak ko." "Pero asawa ko siya. Karapatan kong malaman ang kalagayan niya." Pagpupumilit ni Silang ang kanyang pagkukunwari ay nagsisimula ng mabakbak. Kasalanan niya ito. Kung hindi lang siya naging clumsy. "Umalis ka na," putol ni Lakan. Ang bawat salita ay may bigat na parang bato. "Bago pa may mangyari sa'yo dito mismo sa ospital na ito na pag-aari ko." Ang banta ay malinaw at hindi maikakaila. Nanlaki ang mga mata ni Silang. Tumingin siya kay Hiraya na ngayon ay nakatingin sa kanya na may dalisay na takot. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik kay Lakan at sa isang iglap, ang pagkukunwari sa kanyang mukha ay napalitan ng purong pagkasuklam. "Hindi pa tayo tapos, matanda," anito sa pabulong na banta. Bago siya mabilis na tumalikod at naglakad palayo, isinara ni Lakan ang pinto at huminga ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang bagyo sa kanyang sistema. Paglingon niya, ang doktor ay naghihintay sa kanya. May hawak na isang folder. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit may bahid ng isang emosyon na hindi inaasahan ni Lakan. "Mr. De Leon," sisimula ng doktor, "mayroon po kaming resulta ng blood test. At base sa aming initial findings, may isang bagay po kayong dapat malaman." "Ano yon?" tanong ni Lakan. Ang kanyang puso ay biglang kumabog sa takot. "May internal injury ba siya?" "Wala po. Sa katunayan, she's physically fine considering the circumstances." Huminto ang doktor sandali. Pero kailangan niyang mag-ingat ng doble. Kailangan niyang iwasan ang anumang stress. "Bakit? Anong meron?" Tumingin ang doktor mula kay Lakan patungo kay Hiraya na nakaupo sa kama. "Mr. De Leon, congratulations po. Ang anak ninyo." Nagdadalang tao siya. Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Isang apo. Magkakaroon siya ng isang apo. Ang dapat sana'y pinakamasayang balita sa buhay niya ay dumating sa pinakamadilim na oras. Ang batang dinadala ni Hiraya ay anak din ng halimaw na sumaktan sa kanya. Ang yelong galit ni Lakan ay nag-transform. Hindi na ito basta galit. Ito ay naging isang banal na determinasyon. Hindi na lang niya poprotektahan ang kanyang anak. Poprotektahan niya rin ang kanyang apo. Ang digmaan ay hindi na negosasyon. Ito ay naging isang krusada. Dahan-dahan siyang lumapit kay Hiraya at umupo sa tabi nito. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang parehong kamay na dati niyang hinahawakan noong bata pa ito at natatakot sa dilim. Nag-angat ng tingin si Hiraya. Ang kanyang mga mata na puno ng kalituhan at sakit ay sa wakas ay nagkaroon ng focus. Tumingin ito sa kanyang ama at isang tanong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tanong na sumaksak sa puso ni Lakan at nagselyo sa kapalaran ni Silang Vanguardia. Sa isang boses na halos pabulong at puno ng takot na matagal nang kinikimkim, nagtanong si Hiraya, "Nasaan si Silang? Galit ba siya sa akin, Papa?" Ang mansyon ng mga De Leon ay kasing enggrande at kasing tahimik ng alaala ni Hiraya. Ang pamilyar na amoy ng sampagita mula sa hardin at ang malamig na marmol sa ilalim ng kanyang mga paa ay dapat sana'y nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Ito ang tahanan kung saan siya lumaki, ang mga pader na saksi sa kanyang mga unang tawa at unang pangarap.
Ngunit habang tinatahak niya ang malawak na hagdanan, katabi ang kanyang amang silakan, pakiramdam niya ay isa siyang estranghero. Ang mga larawan ng kanyang mga ninuno na nakasabit sa dingding ay tila nakatingin sa kanya ng may paghusga. Ang katahimikan ng bahay ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng bigat. Isa itong ligtas na lugar ngunit isa rin itong paalala ng lahat ng nawala sa kanya, ang kanyang kalayaan, ang kanyang sarili. Magpahinga ka muna sa dati mong kwarto, anak. Marang sabi ni Lakan na tila nababasa ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Walang nagbago, nandoon pa rin ang lahat ng gamit mo. Tumango si Hiraya, hindi magawang magsalita. Pagpasok niya sa silid, bumalik sa kanya ang lahat. Ang mga libro sa estante, ang kupas na teddy bear sa kama, ang mga painting na ginawa niya noong kolehiyo. Ito ang silid ng isang babaeng puno ng pag-asa, isang babaeng hindi pa nakikilala, si Silang Vanguardia. Ngayon, ang silid na ito ay parang isang museo ng isang buhay na hindi na kanya. Isinara niya ang pinto at dahan-dahang umupo sa gilid ng kama. Dito, sa wakas, ligtas siya sa mga mata ng publiko, ligtas sa mga kamay ni Silang, ngunit hindi siya ligtas sa sarili niyang isip. Ang mga salita ni Silang sa ospital ay umuulit-ulit sa kanyang utak. Kasalanan niya ito. Kung hindi lang siya naging clumsy. Isang bahagi niya ang naniniwala pa rin doon. Isang bahagi niya ang sanay ng akuin ang lahat ng sisi. Ganoon siya hinubog ni Silang sa loob ng 3 taon na lahat ng mali ay dahil sa kanya. Kinabukasan, sinubukan ni Hiraya na hanapin ang normalidad. Naglakad-lakad siya sa malawak na hardin kung saan siya madalas maglaro noong bata pa. Naalala niya ang kanyang ina kung paano sila sabay na mag-aalaga ng mga rosas. Ang hardin na ito ang dati niyang mundo. Ngayon, pakiramdam niya yung mga pader ito na nagkukulong sa kanya. Sa isang mesa sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakita niya ang isang tablet na naiwan doon. Dahil sa hindi mapigilang kuryosidad, kinuha niya ito at binuksan. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mga naglalakihang headlines sa mga news site. Insidente sa charity ball. Ano ang totoong nangyari sa mag-asawang Vanguardia? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-i-scroll siya at nakita niya ang isang artikulo na nagpatigil sa kanyang paghinga. Issue ng emotional instability ni Hiraya Vanguardia. Matagal ng problema ayon sa isang source. Binasa niya ang mga salita. Isang malapit na kaibigan daw ng mag-asawa ang nagsabing si Hiraya ay may history of depression at madalas magkaroon ng violent emotional outbursts. Isang dating kasambahay ang sinipi na nagsasabing madalas daw itong nagwawala at naninira ng gamit kapag hindi nakukuha ang gusto. Pawang kasinungalingan. Mga kwentong binaluktot para palabasin siyang masama. Para palabasin siyang baliw. Ito ang simula ng kampanya ni Silang. Hindi niya kailangan ng dahas para sirain si Hiraya sa publiko. Kailangan niya lang sirain ang kanyang kredibilidad. At sa isang iglap, naramdaman ni Hiraya ang pamilyar na takot na gumapang sa kanyang likuran. Ang takot na walang sinuman ang maniniwala sa kanya. Biglang nagring ang kanyang telepono na nasa bulsa ng kanyang damit. Isang numero na hindi nakarehistro. Nag-atubili siya. Ngunit sinagot din ito. Hello? Mahal ko? Ang boses na yon, ang malambing at mapang-akit na boses ni Silang, biglang nanikip ang dibdib ni Hiraya. Silang, Hiraya, mahal, pakinggan mo ako, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Alam mong hindi ako ganoon. Stress lang ako sa trabaho. Pinagsisihan ko ang lahat. Umuwi ka na, Hira. Please, ayusin natin to. Tayong dalawa lang. Miss na kita. Ang bawat salita ay isang matamis na lason na alam ni Hiraya. Ito ang silang na napapanood niya pagkatapos ng bawat sigawan, pagkatapos ng bawat pagbabanta.
ang silang na nangangako ng pagbabago. Hindi, hindi ko alam, nauutal niyang sagot. Hindi mo kailangang manatili diyan, mahal. Hindi ka nila naiintindihan. Ako lang ang nakakaintindi sa'yo. Patuloy nito. Umuwi ka na sa akin, sa pamilya natin. Naramdaman ni Hiraya ang paghila sa kanya pabalik. Ang paghila ng 3 taon ng pag-ibig na naging lason, ng pamilyar na sakit na minsan niyang inakalang pagmamahal. Ang pag-aalinlangan ay nagsimulang pumatay sa naunang determinasyon. Baka nga kasalanan niya? Baka masyado lang niyang pinalaki ang lahat? Nang biglang may marahang kumatok sa balikat niya. Napatalon siya sa gulat at agad na pinatay ang tawag. Nakatayo sa likod niya si Lakan. Ang muka ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng malalim na pag-unawa at kalungkutan. May dala itong isang maliit na sobre. Siya ba yon? Tanong ni Lakan. Hindi makasagot si Hiraya. Tumango na lang siya. Ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Hindi siya pinagalitan ng kanyang ama. Sa halip, umupo ito sa tabi niya. Alam kong nalilito ka, anak. Alam kong natatakot ka. At karapatan mo yan. Inabot ni Lakan ang sobre. Galing tayo sa ospital kanina para kunin ang mga resulta mo. Buksan mo. Nanginginig na binuksan ni Hiraya ang sobre. Sa loob nito ay isang maliit na larawan. Isang itims at puting imahe ng isang maliit na tuldok sa loob ng isang bilog. Ang kanyang ultrasound. Ang unang larawan ng kanyang anak. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang maliit na tuldok na yon. Ang buhay na nasa loob niya. Isang buhay na walang kasalanan. Isang buhay na nakadepende sa kanya para sa kaligtasan. Tumingin si Lakan sa malaitong. Hindi kita pipilitin, Hiraya. Kung gusto mong bumalik sa kanya, tatanggapin ko. Pero alalahanin mo, hindi na lang buhay mo ang nakataya ngayon. Tumayo siya. Ano man ang maging desisyon mo, narito lang ako. Nasa likod mo ako. Palagi. Iniwan siyang mag-isa ni Lakan sa hardin. Hawak ang larawan ng kanyang anak. Tumingin siya sa larawan. Pagkatapos ay sa malaking bahay na tila isang kulungan. Naisip niya ang boses ni Silang sa telepono. Puno ng mga huwad na pangako. At sa wakas, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang takot ay nandoon pa rin. Gumagapang sa kanyang puso. Ngunit sa ilalim ng takot, may isang bagong damdamin na umuusbong. Isang damdamin na mas malakas, mas mabangis. Ang pagmamahal ng isang ina. Ang mga luha na dumaloy sa kanyang pisngi ngayon ay hindi na luha ng kalungkutan o takot. Ito ay luha ng determinasyon. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mukha at pumasok sa loob ng bahay. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para tawagan si Silang, kundi para hanapin ang numero na ibinigay sa kanya ng kanyang ama kaninang umaga. Ang numero ng personal na abogado ng pamilya De Leon. Nag-dial siya. Sa unang ring, may sumagot. Attorney Romero speaking. Huminga ng malalim si Hiraya. Hinigpitan ng hawak sa larawan ng ultrasound. Attorney, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ito ay buo at malinaw. Si Hiraya Alcantara po ito at handa na po akong magsalita. Ang loob ng opisina ni Silang Vanguardia ay isang testamento sa kapangyarihan. Mula sa ikapinta palapag ng Vanguardia Tower, tanaw niya ang buong Puerto Esmeralda na parang isang laruang lungsod sa kanyang paanan. Ang sahig ay gawa sa Italian marble, ang mga pader ay salamin, at ang kanyang mesa ay isang malawak na piraso ng dark mahogany. Lahat ay disenyo para iparamdam sa sino mang papasok na sila ay maliit at siya ang dakila. Ngunit sa umagang ito, kahit ang karangyaang ito ay hindi sapat para pakalmahin ang iritasyong kumukulo sa kanyang loob. Sa harap niya ay nakaupo ang 3 sa pinakamagagaling
at pinakamamahaling abogado sa bansa. Ang kanilang mga muka ay seryoso, ang kanilang mga mamahaling suit ay walang gusot. Para kay Silang, sila ay mga kasangkapan lamang, mga mamahaling martilyo na gagamitin niya para basagin ang problemang ito. Isang simpleng domestic dispute na pinalaki ng isang matandang nag-e-emote. Buod ni Silang, ang kanyang boses ay malamig at walang pasensya. Iyon ang naratibo. Si Hiraya ay emosyonal na unstable. Sila Candeleon ay isang overprotective na ama na nakikialam. Linawin niyo yan sa media at tapusin niyo na ang kaso. Magkano ang kailangan? Sabihin niyo lang. Nagkatinginan ang mga abogado. Ang pinakabeterano sa kanila, si Attorney Sandoval, ang siyang nagsalita. Mr. Vanguardia, hindi po ito ganoon kasimple. We are not dealing with just anyone. We are dealing with Lacan de Leon. His resources are virtually limitless, and his reputation is impeccable. Reputation? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Silang. Lahat ng tao ay may presyo. Lahat ay may tinatagong dumi. Hanapin niyo. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Ganoon din ang gawin niyo sa babaeng yon, kay Hiraya. Hanapin na niyo lahat. Mga dating boyfriend, mga away sa eskwela, kahit mga bagsak na grado. Gamitin niyo lahat para ipinta ang isang larawan ng isang babaeng hindi mapagkakatiwalaan ng isip. Naiintindihan niyo? Understood, sir. Pero sa ngayon, ang kailangan nating pagtuunan ay ang posibleng pagsampa nila ng Wala silang isasampa? Putol ni Silang puno ng kumpiyansa. Si Hiraya ay duwag. At si Lacan, kahit gaano pa siya kayaman, ayaw niyang madungisan ang pangalan ng kanyang kaisa-isang anak sa isang maruming legal battle. This is a waiting game. Patatagalin nila. Pero sa huli, babalik din sa akin si Hiraya. Pagkaalis ng mga abogado, naiwan si Silang na mag-isa. Ang kumpiyansang ipinakita niya kanina ay unti-unting naglaho, napalitan ng pamilyar na pagkainis. Kinuha niya ang kanyang tablet at nakita ang isang bagong headline. De Leon Empire. Nagpakita ng suporta kay Lacan, mga business partners, nag-aalala sa Vanguardia Group. Isang ugat ang pumitik sa kanyang sentido. Ang matandang iyon, hindi ito gumagamit ng media, kundi ng isang bagay na mas makapangyarihan, impluwensya. Tumayo si Silang at naglakad patungo sa isang antigong vase na nakapatong sa isang pedestal sa sulok ng kanyang opisina. Isa itong Ming Dynasty vase, nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang simbolo ng kanyang tagumpay. Tinitigan niya ito, ang perpektong hugis, ang maselang disenyo. Ngunit ngayon, sa kanyang mga mata, ito ay isang bagay na may depekto. Sa isang malamig at kalkuladong galaw, itinulak niya ito. Ang tunog ng pagbasag ng mamahaling porselana sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Hindi ito isang kilos ng biglaang galit, kundi isang kontroladong pagpapakawala ng tensyon. Sandali siyang nasiyahan sa tunog ng pagkawasak. Ganoon niya gustong gawin sa lahat ng humahadlang sa kanya. Durugin hanggang maging pira-piraso. Lumakad siya pabalik sa kanyang mesa, maingat na iniiwasan ang mga basag na piraso. Kinuha niya ang isang burner phone mula sa ilalim ng kanyang drawer, isang teleponong walang makakatrace. Nagdial siya ng isang numerong sa ulado niya. Ilang sandali bago may sumagot, isang nanginginig na boses ng lalaki ang naririnig niya mula sa kabilang linya. Sino to? Huwag ka nang magtanong ng mga tangang tanong, pinsan. Malamig na sabi ni Silang. Samuel? Gulat na tanong ng nasa kabilang linya. Ang paggamit sa kanyang tunay na pangalan ay parang isang sampal. Huwag mong babanggitin ang pangalang yan, kahit kailan, mariing sabi ni Silang. Nanonood ka ba ng balita? Oo, nakita ko. Ang tungkol sa asawa mo. Grabe pala ang napangasawa mo, insan. Makinig ka
At makinig kang mabuti. Sabi ni Silang, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. May mga taong magsisimulang maghalungkat. Baka may pumunta dyan sa probinsya at magtanong-tanong. Walang nakakakilala sa akin. Hindi niyo ako kamag-anak. Namatay na si Samuel Reyes kasama ang buong pamilya niya sa isang sunog 10 taon na ang nakalipas. Malinaw ba? Pero Samuel, paano naman si Tia? Sinabi ko, malinaw ba? Sigaw ni Silang. Isang salita lang mula sa inyo, isa lang. At sisiguraduhin kong hindi lang alaala ng pamilya natin ang magiging abo. Kasama kayo. Ang banta ay nakabitin sa hangin. Narinig ni Silang ang hirap na paglunok mula sa kabilang linya. Oo, Samuel. Malinaw. Walang nakakakilala sa'yo. Mabuti. Ibinaba ni Silang ang telepono at inihagis ito pabalik sa drawer. Binuksan niya ang isang nakatagong maliit na kompartimento sa ilalim ng kanyang mesa. Mula doon, kinuha niya ang isang luma at kupas na litrato. Isang pamilya ng 5, nakatayo sa harap ng isang maliit na barong-barong. Ang kanilang mga damit ay may tagpi at ang kanilang mga paa ay maputik. Sa gitna ay isang batang lalaki, payat, marungis. Ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa isang ambisyong hindi nababagay sa kanyang kalagayan. Si Samuel Reyes. Siya. Tinitigan niya ang litrato na may pagkasuklam. Ito ang kahirapan na tinakasan niya. Ito ang kahihiyan na pilit niyang ibinabaon sa limot. Nagtrabaho siya, nagnakaw, nanloko, at pumatay ng sariling pagkatao para lang makarating kung nasaan siya ngayon. At hindi niya hahayaan ang isang babae at isang matanda na sirain ang lahat ng yon. Biglang tumunog ang kanyang intercom. Ang kanyang sekretarya. Sir, si Attorney Sandoval po, urgent daw po. Pinindot ni Silang ang speaker. What is it? Mr. Vanguardia, may problema tayo. Ang boses ng abogado ay puno ng pag-aalala. Kakatanggap lang namin ng kopya. May inihaing temporary restraining order si Mrs. Alcantara laban sa inyo. Nanigas si Silang, isang restraining order, isang opisyal na dokumento na nagsasabing siya ay isang panganib, isang pampublikong sampal. And nag-atubiling nagpatuloy ang abogado. May testigo sila mula sa gabing iyon sa ballroom. Isang miyembro ng catering staff. Handa raw siyang tumestigo sa nakita niyang pananampal. Natahimik ang buong opisina. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon. Ang kumpiyansa ni Silang ay biglang gumuho, napalitan ng isang bagay na mas madilim at mas mapanganib. Isang malamig na galit. Naunahan siya. Ang duwag na babaeng iyon, sa tulong ng matandang iyon, ay natutong lumaban. Sandoval, sabi ni Silang. Ang kanyang boses ay mahinahon na nakakatakot. Alamin mo kung sino ang testigong yan. Alamin mo kung saan siya nakatira. Kung sino ang pamilya niya. Kung ano ang mga kahinaan niya. Huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa nabasag na vase sa sahig. Lahat ng tao ay may presyo, Sandoval. At kung wala, lahat sila ay may kinatatakutan. Penam, ang library ng mansyon ng mga De Leon ay isang lugar na binuo para sa katotohanan. Libu-libong libro ang nakahanay sa mga istanteng gawa sa dark mahogany. Bawat isa ay naglalaman ng mga salitang pinag-isipan. Ang hangin ay amoy lumang papel at floor wax. Isang amoy ng kaayusan at lohika. Ngunit para kay Hiraya, ang silid na ito ay naging isang silid investigasyon kung saan ang bawat tanong ng kanyang abogado ay isang instrumentong dahan-dahang bumubulatlat sa kanyang mga sugat na matagal nang tinatakpan. Magsimula tayo sa simula, Hiraya, sabi ni Attorney Romero, isang lalaking nasa edad 50 na may malumanay na boses
Ngunit may matalas na mga mata na tila kayang tumagos sa anumang pagkukunwari. Paano kayo nagkakilala ni Mr. Vanguardia? Ano ang nakita mo sa kanya? Ang simpleng tanong na yon ay nagbukas ng isang portal sa nakaraan. Biglang nawala ang amoy ng mga libro. Napalitan ito ng amoy ng maalat na hangin at ang tunog ng mga alon. Nasa isang marangyang yate sila. Ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Nakasuot siya ng puting bestida. Ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Lumapit si Silang mula sa likuran. Ang kanyang mga braso ay yumakap sa kanyang baywang. Ang lahat ay parang isang eksena sa pelikula. Nakikita mo ba yan, Hiraya? Bulong nito. Ang kanyang baba ay nakapatong sa balikat niya habang nakaturo sa walang katapusang karagatan. Ganyan kalawak ang mga pangarap ko para sa Tin. Humarap siya rito. Ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig na halos hindi magkasya sa kanyang dibdib. Si Silang ay perpekto, matipuno, matalino, at higit sa lahat, tinitingnan siya nito na para bang siya ang tanging bituin sa kalangitan. Lumuhod ito. Sa isang iglap, ang buong mundo ni Hiraya ay huminto. Mula sa bulsa nito, kinuha nito ang isang maliit na kahon na pelus. Sa loob, isang diamanteng kumikinang na mas maliwanag pa sa papalubog na araw. Hindi ako magaling sa mga salita, Hiraya Alcantara, sabi nito. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Pero alam ko ito. Ang buhay ko ay nagsimula lang noong makilala kita. Hayaan mo akong gawing fairy tale ang bawat araw mo. Pakasalan mo ako. Hiraya, ang boses ni Atty. Romero ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napakurap siya. Ang imahe ng kumikinang na diamante ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ng seryosong mukha ng abogado. Isang mapait na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Fairy tale. Iyon ang ipinangako sa kanya. He was charming. Sagot niya sa wakas. Ang boses ay mahina. He made me feel safe. He promised to take care of everything. Take care of everything. Inulit ng abogado. At may isinulat ito sa kanyang legal pad. Pag-usapan natin ang inyong mga financial arrangements, ang mga bank accounts, for example. Wala po akong sariling bank account. Halos pabulong na sagot ni Hiraya. Tumingala si Atty. Romero, ang kanyang panulat ay huminto sa ere. Pakiulit, Hiraya. Nang ikasal kami, sinabi niya na mas madali kung iisang account na lang ang gagamitin namin para daw hindi na ako mahirapan. Lahat ng mana ko mula kay mama, lahat ng allowance ko mula kay papa, inilagay ko doon sa pangalan niya. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng abogado mula sa pagiging professional patungo sa bahagyang pagkabigla. So sa loob ng 3 taon, wala kang sarili mong pera? Wala kang credit card sa sarili mong pangalan? Umiling si Hiraya. Sabi niya, ako na ang bahala. Kapag may kailangan ako, hihingi lang ako. Itinuring ko yung pag-aalaga, pagmamahal. Ngayon, habang binibigkas niya ang mga salitang yon, ang pag-aalaga ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang pagmamahal ay biglang nag-iba ng anyo. Naging kontrol. Naging isang hawla na hindi niya namalayang ipinasok sa kanya. May iba pa bang mga pagkakataon na inayos niya ang mga bagay-bagay para sa'yo? At isa na namang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Nasa isang art gallery opening sila. Suot niya ang isang itim na bestida na may mababang v-neck. Pakiramdam niya ay maganda siya, elegante. Ngunit nang makita siya ni Silang bago sila umalis ng bahay, ang nangiti nito ay bahagyang nawala. Magpalit ka, mahal, sabi nito. Hindi isang pakiusap, kundi isang utos na binalot sa lambing. Bakit? Hindi ba bagay? Tanong niya. Hinahawakan ng kwintas sa kanyang leeg. Lumapit ito at marahang hinaplos ang kanyang balikat.
Masyadong revealing. Ayokong pagtinginan ka ng ibang mga lalaki. Gusto lang kitang protektahan, Hiraya. Ayokong may bumasos sa asawa ko. Noong gabing iyon, habang suot niya ang isang mas konserbatibong damit, naramdaman niya ang isang bahagyang pagkadismaya. Ngunit iwinaksin niya ito. Mahal na mahal lang talaga siya ni Silang. Ganoon pala ang tunay na pag-ibig, isang pag-aari na kailangang ingatan at ilayo sa mata ng iba. Ang alaalang yon, na dati niyang itinuring na matamis, ay nag-iwan ngayon ng lasang abo sa kanyang bibig. Napayakap siya sa sarili, na para bang biglang nilamig sa loob ng library. Hindi iyon proteksyon, bulong niya. Mas para sa sarili niya kaysa sa abogado. Pagkokontrol iyon. Dahan-dahan. Inalis niya ang lahat ng akin. Ang mga kaibigan ko na sinasabi niyang bad influence, ang mga desisyon ko sa bahay, pati ang mga damit na isusuot ko. Hinayaan siya ni Attorney Romero na ilabas ang kanyang nararamdaman. Nang huminahon si Hiraya, ang abogado ay tumingin sa kanyang mga tala. Ang mga kwento ng kontrol sa pera at pananamit ay bumubuo ng isang nakakabahalang larawan. Huminga siya ng malalim at ang kanyang boses ay naging mas malumanay, mas maingat. Hiraya, sabi niya, alam kong mahirap ito. Ngunit kailangan kong itanong, ang mga kontrol na ito, ang mga pagbabawal, ito ba ay nanatili lamang sa salita? Hindi agad naintindihan ni Hiraya ang tanong. Nilinaw ng abogado. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng kabigatan. Mrs. Alcantara, ito ba ang unang beses na sinaktan kanya ng pisikal? Ang tanong ay parang isang malakas na sampal. Mas malakas pa sa natanggap niya mula kay Silang sa ballroom. Lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay nagsimulang manginig. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang tunog na lumabas. Bigla, ang library na puno ng katotohanan ay naging napakaliit. Ang mga pader ay tila papalapit sa kanya at sa gitna ng lahat ng iyon ay isang lihim na pilit niyang ibinabaon. Isang anino mula sa kahapon na mas madilim pa sa lahat ng kanyang naikwento. Napatitig siya kay Attorney Romero. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang takot na hindi na niya kayang itago. Ang opisina ni Lacan de Leon sa loob ng mansyon ay ang sentro ng kanyang kapangyarihan. Dito, ang bawat desisyon ay ginagawa ng may malamig na kalkulasyon. Sa ibabaw ng kanyang malawak na mesa ay nakalatag ang isang manipis na folder. Walang logo, walang pangalan. Sa loob nito ay ang paunang ulat mula sa pinakamagaling na private investigators sa bansa. Habang binabasa ni Lacan ang mga pahina, ang kanyang noo ay paunti-unting kumukunot. Ang ulat ay puno ng mga butas. Ang buhay ni Silang Vanguardia, bago ang edad na 25, ay halos isang blangkong papel. Walang birth certificate mula sa ospital, walang school records bago ang kolehiyo. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang pamilya ay nagsasabing namatay sa isang sunog sa probinsya. Isang malinis na pagputol mula sa nakaraan. Masyadong malinis. Isang pangalan ang naka-highlight sa isang maliit na tala sa gilid. Samuel Reyes, isang posibleng dating pangalan. Ayon sa isang impormante na biglang tumangging magsalita pa, isinara ni Lacan ang folder. Ang kanyang galit ay unti-unting nahahaluan ng isang nakakakilabot na pagdududa. Hindi lang isang mapang-abusong asawa ang kalaban niya. Isang multo ang kanyang binabangga. Isang taong nagtayo ng isang imperyo sa ibabaw ng mga abo ng kanyang nakaraan. Kailangan niyang makausap si Hiraya. Kailangan niyang malaman kung may anumang nabanggit si Silang, gaano man kaliit. Tumayo siya at naglakad patungo sa silid ng kanyang anak. Inaasahan niyang makikita itong nagpapahinga o nagbabasa.
Ngunit ang nakita niya ay isang eksenang nagpabigat sa kanyang dibdib. Nakaupo si Hiraya sa sahig, sa tabi ng kanyang kama, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang katawan ay marahang umuuga, pabalik-balik. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga braso at naririnig niya ang mga pigil na hikbi nito. Ang kamay niya ay nakahawak sa kanyang tiyan na para bang pinoprotektahan ng isang bagay na napakahalaga mula sa isang sakit na nasa loob. Hiraya, marahang tawag nila Khan, nag-angat ng tingin ng kanyang anak. Ang mga mata nito ay namumugto at puno ng isang uri ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng isang sampal lamang. Ito ay isang sakit na nagmumula sa kaluluwa. Anak, anong nangyari? Anong sinabi ni Attorney Romero? Tanong niya habang lumalapit. Umiling lang si Hiraya, hindi makapagsalita, at mas lalong humigpit ang yakap sa sarili. Umupo si Lakan sa gilid ng kama, pinantayan ng kanyang anak. May mali. Isang bagay na mas malalim, mas masakit. At bigla, isang alaala ang sumagis sa kanyang isipan, isang maliit na detalye na noon ay pinalampas niya. May naalala ako, Hiraya, sabi niya. Ang kanyang boses ay maingat. Noong isang taon, para sa anibersaryo ninyo, may pasa ka sa braso. Ang sabi mo, nahulog ka sa hagdan. Nanigas ang katawan ni Hiraya. Nagpatuloy si Lakan. Ang mga piraso ng palaisipan ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isip. Hindi ka clumsy, Hiraya. Kahit kailan, pero naniwala ako. Pinili kong maniwala. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang anak. Ang tanong ni Attorney Romero kanina, hindi ba? Ang mga hikbi ni Hiraya ay naging isang malakas na iyak. Ang tunog na yon ay parang isang kutsilyong paulit-ulit na itinarak sa puso ni Lakan. Hindi ito ang una, Papa. Garalgal na sabi ni Hiraya sa pagitan ng kanyang mga pagiyak. Maraming beses na, mga tulak, mga paghigpit sa braso, mga salitang mas masakit pa sa sampal. Bawat salita ay isang dagok sa kanya. Hinayaan niya ito. Naging bulag siya. Pero may isa. Huminto si Hiraya. Hirap na huminga. May isang pagkakataon na hindi ko kailanman sinabi kahit kanino. Hinawakan ni Lakan ang kamay ng kanyang anak. Malamig ito na parang yelo. Sabihin mo sa akin, anak, narito ako. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay isang dagat ng walang katapusang kalungkutan at pagsisisi. Buntis din ako noon, Papa. Bulong niya. Ang mga salita ay halos hindi marinig. Halos 2 buwan. Nag-aaway kami dahil nakipagkita ako sa isang dati kong kaibigan sa kolehiyo nang hindi nagpapaalam. Akala niya may ginagawa akong masama. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang pisngi. Nagtalo kami sa itaas ng hagdanan. Itinulak niya ako. Hindi malakas, pero sapat na para mawalan ako ng balanse. Nahulog ako sa ilang baitang ng hagdan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang basag na pag-iyak ni Hiraya. Sinabi niya na aksidente lang, patuloy niya. At naniwala ako, o pinili kong maniwala, dahil mahal ko siya. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng natitirang lakas. At sa wakas, ibinunyag niya ang lihim na halos pumatay sa kanyang kaluluwa. Nawala siya, Papa. Humagulgol siya. Ang kanyang boses ay puno ng sakit ng isang ina na nawalan ng anak. Nawala ang una naming anak dahil sa kanya. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nabasag sa loob nila Candeleon. Ang galit, ang pagkadismaya, ang pagsisisi. Lahat ng iyon ay naglaho. Ang natira ay isang bagay na mas dalisay, mas primal, at mas nakakatakot. Ang mundo niya ay lumiit hanggang sa 2 bagay na lamang ang mahalaga. Ang durog na puso ng kanyang anak
At ang pangalan ng lalaking dumurog dito, ang apo na hindi niya nakilala, ang apo na ipinagkakait sa kanya. Tumayo siya. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, masyadong kalmado. Ang init ng galit sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng isang nagyeyelong kawalan. Hinalikan niya si Hiraya sa noo. Magpahinga ka na, anak. Ako na ang bahala sa lahat. Lumabas siya ng silid. Isinara ang pinto ng walang ingay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay. Renato, sabi ni Lacan. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na kayang magpayanig ng isang bundok. Sir, i-pull out mo ang lahat ng investments natin sa Vanguardia Group. I-leak mo sa mga kaibigan natin sa press ang tungkol sa mga anomalya sa kanyang records. I-freeze mo ang lahat ng assets na may koneksyon sa atin. Gamitin mo lahat ng koneksyon natin sa gobyerno, sa bangko, sa lahat ng sulok ng bansa. Huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Hindi na ito tungkol sa pera, Renato. Gawin mo lahat. Sirain mo siya. Sa mga unang araw pagkatapos ng kanyang pag-amin sa ama, isang munting binhi ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa puso ni Hiraya. Sa bawat pag-uusap nila ni Attorney Romero, sa bawat kasiguruhan mula kay Lacan na hindi siya nag-iisa, pakiramdam niya ay unti-unti niyang nababawi ang lakas na matagal nang nawala. Ang larawan ng ultrasound na palagi niyang dala-dala sa kanyang bulsa ay nagsisilbing paalala kung para saan at para kanino ang laban na ito. Ngunit ang kapayapaang iyon ay kasing rupok ng salamin. At si Silang Vanguardia ay isang eksperto sa pagbasag nito. Nagsimula ito sa isang segment sa isang sikat na morning talk show. Habang nagkakape si Hiraya sa may hardin, sinubukan niyang iwasan ng balita. Ngunit tinawag siya ng isa sa mga kasambahay. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa malaking telebisyon sa sala, nakapanayam ang isang kilalang psychologist, si Dr. Elena Alves. Ang paksa. Understanding the Volatile Mind When Love Becomes Toxic. Ang tasa ng tsa ay nanlamig sa kanyang kamay habang nakikinig siya. While I cannot comment on a specific case, sabi ni Dr. Alves, ang kanyang boses ay puno ng pekeng awtoridad. Ang mga sitwasyong tulad ng nangyari sa Asolana Ball ay kadalasang may mas malalim na pinagmumulan. We see classic signs of what could be histrionic personality disorder, isang pattern ng labis na pagiging emosyonal at paghahanap ng atensyon. Hindi binanggit ang pangalan niya. Hindi kailangan. Lahat ng nakakapanood ay alam kung sino ang tinutukoy niya. Minsan, patuloy ng doktora, ang isang tao ay maaaring mag-project ng sarili nilang instability sa kanilang partner. Tinatawag itong victim-perpetrator reversal, kung saan ang tunay na agresibo sa relasyon ay nagkukunwaring siya ang biktima para makuha ang simpatiya ng publiko. Pinatay ni Lacan na kadarating lang ang telebisyon. Huwag kang maniwala sa mga basurang yan, Hiraya. Bayad yan. Ngunit huli na. Ang lason ay naipasok na sa isipan ng publiko. At sa isipan ni Hiraya, ang pangalawang atake ay mas personal. Sinubukan niyang tawagan ang isa sa kanyang mga dati matatalik na kaibigan sa alta sosyedad, si Clarice, para lang kumustahin. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ito. Hello? Clarice, si Hira to. Sabi niya, sinusubukang gawing masaya ang kanyang boses. Isang sandali ng katahimikan. Oh, Hira, I'm sorry. I'm in a meeting right now. Can I call you back? Ang boses ni Clarice ay malamig at nagmamadali. Ah, sige. Sige. Pasensya na sa abala. Click. Ibinaba na siya ng telepono. Hindi na ito tumawag pabalik. Sinubukan niya ang isa pa, si Bianca. Diretso ito sa voicemail. Ang mga taong dati niyang kasama sa pamimili at pagkakape, ang mga taong nakikipagtawanan sa kanya sa mga party, ay bigla na lang naglaho. Ang kanyang social circle
ay naging isang bilog na guhit sa buhangin at siya ay naiwang nakatayo sa labas, mag-isa. Ang pinakamasakit na atake ay dumating sa gabi. Hindi niya napigilan ang sarili. Binuksan niya ang kanyang tablet at nagpunta sa isang sikat na gossip website. Ang headline, "Magalihim ni Hiraya." Isiniwalat ng dating kasambahay. Nagwawala po siya kapag hindi nasusunod. Sa ilalim, naroon ang comment section, isang digital na hukuman kung saan siya na ang nasentensyahan. Kawawang sarsilang, nagtitiis sa asawang baliw. Obvious naman na gold digger. Nung nakuha na ang gusto, nag-iingay na. Sabi na may something off sa babaeng yan. Masyadong pa-victim. Baliw. Ipa-check up na, yan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Habang nag-i-scroll siya, ang bawat komento ay isang batong ipinupukol sa kanya. Ang mga kasinungalingan ni Silang na isinulat ng mga taong hindi siya kilala ay tila mas pinaniniwalaan kaysa sa kanyang katotohanan. Ang kahihiyan ay parang isang makapal na kumot na bumalot sa kanya, na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Pumasok silakan sa kanyang silid at nakita siyang nakatulala sa screen. Ang muka ay basang-basa ng luha. Agad nitong kinuha ang tablet mula sa kanya. "Hiraya, ano ba ang sinabi ko sa'yo? Huwag mong basahin ang mga yan. Laro lang ito ni Silang. Isang maruming laro." Pero naniniwala sila sa kanya, Papa. Sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay basag. Lahat sila. Tingin nila. Ako ang masama. Ako ang may kasalanan. Hindi mahalaga kung ano ang tingin nila, mariing sabi ni Lakan. Ang mahalaga ay ang katotohanan. At lalabas din yan. Lalabanan natin ito. Tumingin si Hiraya sa kanyang ama. Ang matatag, makapangyarihang Lakan de Leon. Ngunit sa halip na makahanap ng lakas, isang panibagong alon ng kawalan ng pag-asa ang tumama sa kanya. Dahil sa kanya, ang malinis na pangalan ng kanyang ama ay nadudungisan. Dahil sa kanya, ang kanilang pamilya ay nasa gitna ng isang iskandalo. Isa siyang pabigat. Paano tayo lalaban, Papa? Tanong niya. Ang pag-asa sa kanyang boses ay tuluyan ng nawala. Sinira na niya ako. Sa mata ng lahat, isa na lang akong sinungaling na asawang baliw. Paano ko poprotektahan ang anak ko kung ganito? Anong klaseng ina ang magkakaroon siya? Yumuko siya. Ang kanyang mga balikat ay nanghihinang bumagsak. Ang bigat ng kahihiyan, ng pag-iisa, at ng takot ay naging napakabigat. Ang munting binhi ng pag-asa na itinanim niya ay nalunod sa ilalim ng baha ng mga kasinungalingan. Nag-angat siya ng tingin sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay blangko at walang buhay. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at napaluhod siya sa sahig. Hindi ko na kaya, Papa. Bulong niya. Ang bawat salita ay isang pagsuko. Suko na ako. Ang mga salitang suko na ako ay tumama kay Lakan de Leon na may bigat na hindi kayang tumbasan ng anumang pagkalugi sa stock market o pagbagsak ng negosyo. Buong buhay niya, sinanay niya ang sarili na harapin ang mga problema gamit ang kapangyarihan, pera at impluensya. Ngunit habang nakatingin siya sa kanyang anak na nakaluhod sa sahig, isang basag na imahe ng babaeng pinalaki niya, napagtanto niya ang isang masakit na katotohanan. Sa giyerang ito, lahat ng kanyang armas ay walang silbi. Marahan niyang binuhat si Hiraya mula sa sahig na parang muli itong naging isang munting bata na nadapa sa hardin. Ipinahiga niya ito sa kama at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang matinding kawalan ng kapangyarihan. Hinintay niya itong makatulog mula sa labis na pagod at pag-iyak. Bawat hikbi nito ay isang patalim sa kanyang puso. Nang gabing iyon, hindi natulog si Lakan.
Nagkulong siya sa kanyang opisina, hindi para magplano ng kanyang susunod na pag-atake sa imperyo ni Silang, kundi para harapin ang sarili niyang pagkukulang. Ang kanyang unang reaksyon ay galiw-ulit, isang nag-aalab na pagnanais na durugin si Silang gamit ang lahat ng yaman niya. Ngunit ano ang mangyayari pagkatapos? Mananalo siya sa korte, sa negosyo, ngunit ang kaluluwa ng kanyang anak ay mananatiling wasak. Ang panalo niya ay hindi magiging panalo ni Hiraya. Tumingin siya sa isang litratong nakapatong sa kanyang mesa, ang kaisa-isang litrato na hindi tungkol sa negosyo. Ito ay larawan ng kanyang yumaong asawa, si Liwayway. Nakangiti ito sa litrato, isang sangiting hindi kayang itago ang lakas sa likod ng kanyang malumanay na mga mata. Si Liwayway ay hindi isang babaeng palaban sa paraang kilala ni Lakan. Ang lakas nito ay hindi nasa boses, kundi nasa paninindigan. Isang tahimik na katatagan na kayang harapin ang anumang unos ng hindi natitinag. Naalala niya kung paano nito hinarap ang sakit nito, nang may dignidad, pag-asa, at isang pananampalatayang hindi kailanman nagbago. Hindi dahas ang kailangan niya, Lakan, tila bulong ng alaala ng kanyang asawa, kundi lakas. Kinaumagahan pumasok si Lakan sa silid ni Hiraya na may dalang tray ng almusal. Gising na ito, ngunit nakatingin lamang sa kawalan. Ang mga mata ay walang buhay. Hindi niya ginalaw ang pagkain. Umupo si Lakan sa isang silya sa tabi ng kama. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya ang katahimikan na magsalita para sa kanilang dalawa. "Tingin mo ba kamukha ko si Mama?" Biglang tanong ni Hiraya. Ang boses ay mahina at walang emosyon. "Sa itsura, oo," sagot ni Lakan. "Pero higit pa riyan, nakuha mo ang isang bagay mula sa kanya na mas mahalaga kaysa sa kanyang ganda." Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang mga mata ay walang kislap. "Ang nanay mo," simula ni Lakan, "ay ang pinakatahimik na tao na kilala ko. Pero siya rin ang pinakamatatag. Noong nagsisimula pa lang ako sa negosyo, may isang pagkakataon na halos mawala sa akin ang lahat. In-scam ako ng partner ko, lubog ako sa utang, at lahat ay nagsasabing sumuko na ako. Isang gabi, sinabi ko sa kanya na tapos na, susuko na ako." Huminto siya sandali. Ang alaala ay malinaw pa rin. Hindi siya nagsisigaw, hindi siya nagalit. Hinawakan niya lang ang kamay ko at sinabing, "Ang bagyo ay lumilipas, Lakan. Ang mahalaga ay kung sino ang nananatiling nakatayo pagkatapos." Ang lakas niya, hindi iyon nakikita sa labas, nasa loob, nasa puso. Tumingin si Lakan ng diretso sa mga mata ng kanyang anak. "Ang lakas na yon. Nasa dugo mo rin, anak." Umiling si Hiraya. Isang luha ang muling tumulo. Wala na pa. Kinuha na niya lahat. "Hindi!" mariing sabi ni Lakan, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling malumanay. "Pwede niyang kunin ang pera mo, ang mga kaibigan mo, ang pangalan mo. Pero ang lakas na minana mo kay Liwayway, hindi niya iyon kayang hawakan dahil nasa sayo ang desisyon kung ibibigay mo yon sa kanya." Tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatanaw sa hardin. "Hindi ko kayang labanan ang giyerang ito para sa iyo, Hiraya." Pag-amin niya, at sa pagsasabi noon, isang bigat ang nawala sa kanyang dibdib. "Kahit durugin ko pa si Silang at pulutin niya ang bawat basag na piraso ng kanyang buhay, hindi nito maibabalik ang nawala sa iyo. Hindi nito mapapagaling ang sugat mo." Humarap siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Isang determinasyon na hindi nakasentro sa paghihiganti, kundi sa pagpapagaling. "Pero kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng armas na kailangan mo para manalo. Ang pinakamagagaling na abogado, ang pinakamalakas na koneksyon sa media, ang bawat sentimo ng yaman ko, lahat ng yun ay nasa likod mo, naghihintay." Lumapit siya sa kama at hinawakan ang kamay ng kanyang anak.
Pero ikaw, anak, ikaw ang kailangang humawak ng espada. Ikaw ang kailangang tumayo sa larangan ng digmaan. Dahil ito ang laban mo. Ito ang kwento mo. At ikaw lang ang pwedeng magsulat ng katapusan nito. Iniwan niya ang mga salitang yon na nakabitin sa hangin at lumabas ng silid. Ipinagkakaloob sa kanyang anak ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa proteksyon, ang tiwala. Naiwang mag-isa, tinitigan ni Hiraya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng bintana. Isang babaeng pagod, sugatan at wasak. Ngunit sa likod ng refleksyong yon, tila nakikita niya ang anino ng kanyang ina. Naramdaman niya ang bigat ng kamay ng kanyang ama. At higit sa lahat, naramdaman niya ang mahinang pagtibok ng buhay sa loob niya. Ang huling pag-asa. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, ngunit may bagong layunin. Naglakad siya patungo sa salamin, sa kanyang aparador at tinitigan ng sarili. Ang mga mata niya ay namumugto pa rin. Ngunit sa gitna ng kalungkutan, isang munting kislap ang nagsimulang sumindi. Lumabas siya ng kanyang silid at naglakad sa pasilyo patungo sa opisina ng kanyang ama. Kumatok siya at pumasok nang hindi na hinihintay ang sagot. Nakaupo si Lakan sa kanyang mesa, ngunit hindi ito nagulat na makita siya. Tila hinihintay na siya nito. Tumingin si Hiraya sa kanyang ama. Ang kanyang baba ay nakataas. Ang kanyang boses ay hindi nabasag, kundi tahimik, ngunit matatag na parang bakal. Tumawag ka ng isang press conference, sabi niya. Huminto siya at isang bagong ideya ang nabuo sa kanyang isip. Hindi. Mas maganda. Isang exclusive interview sa pinakapinagkakatiwalaang journalist sa bansa. Huminga siya ng malalim. Ang apoy sa kanyang mga mata ay nagsisimula ng lumaki. Oras na para marinig nila ang kwento ko. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga De Leon ay nagmistulang isang war room. Ang dating tahimik na library ay napuno ng mga tao. Si Attorney Romero at ang kanyang legal team. Isang grupo ng mga public relations experts na personal na pinili ni Lakan. At isang research team na walang ibang ginawa, kundi i-verify ang bawat detalye ng 3 taong kasal ni Hiraya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang kapansin-pansin. Hindi na si Hiraya ang biktima na kailangang protektahan. Siya na ang general na namumuno sa kanyang sariling digmaan. Nagsimula ang kanyang pagbabago sa unang pagpupulong. Pumasok siya sa library, hindi na kayuko, kundi taas noo. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa rin ng kalungkutan, ay mayroon ng bagong apoy ng determinasyon. Gusto kong linawin ang isang bagay, sabi niya sa lahat ng nandoon. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Hindi natin ito gagawin para sirain si Silang Vanguardia. Gagawin natin ito para sabihin ang katotohanan. Isang montage ng kanyang paghahanda ang umikot sa mga sumunod na araw. Makikita siyang nakaupo kasama ang mga abogado. Hindi na umiiyak habang inaalala ang nakaraan, kundi matatag na isinasalaysay ang bawat pangyayari. Mula sa mga komento ni Seilang tungkol sa kanyang timbang, sa pag-isolate nito sa kanya mula sa mga kaibigan, hanggang sa mga gabing nagkukulong siya sa banyo dahil sa takot. Bawat alaala ay isang bala na inihahanda niya. Hawak niya ang mga bank statement na nagpapatunay na wala siyang sariling pera, mga kopya ng text messages kung saan siya kinokontrol. Makikita siyang kausap ang PR team. Isang batang stylist ang naglatag ng mga damit sa kanyang kama. We suggest something dark, Mrs. Alcantara. It evokes sympathy. It shows mourning for your marriage, sabi nito. Umiling si Hiraya. Hindi ako nagluluksa, sagot niya. Lumapit siya sa kanyang sariling aparador at kinuha ang isang simpleng puting bestida. Ito ang isusuot ko. Gusto kong makita nila na wala akong tinatago. Ang kulay na ito. Ito ay para sa katotohanan.
at para sa isang bagong simula. Isang hapon, dinala siya ng kanyang ama sa sementeryo. Magkasama silang tumayo sa harap ng puntod ng kanyang ina, si Liwayway. Hindi umiyak si Hiraya. Sa halip, inilagay niya ang kanyang kamay sa malamig na marmol at pumikit. Hindi ko alam kung naririnig mo ako, ma, bulong niya. Pero sana maging proud ka sa gagawin ko. Bigyan mo po ako ng lakas mo. Sa pag-alis nila, naramdaman niya ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi siya nag-iisa. Dala-dala niya ang lakas ng kanyang ama at ang diwa ng kanyang ina. Ang araw ng interview ay dumating. Ang napili ay si Miss Diana Reyes, isang veteranang mamamahayag na kilala sa kanyang integridad at walang kinikilingang pag-uulat. Isang buong team mula sa network ang nag-set up ng mga ilaw at kamera sa sala ng mansyon. Ang buong bahay ay puno ng tensyon. Sa kanyang silid, tinitigan ni Hiraya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang nanginginig na biktimang nakita niya ilang linggo na ang nakalipas. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang. Ang kanyang makeup ay simple. Ang tanging alahas na suot niya ay isang maliit na kwintas na may letrang L, Liwayway. Pumasok si Lakan. Sa kamay nito ay isang baso ng tubig. Handa ka na ba? Ngumiti si Hiraya. Isang tunay na ngiti. Ang una sa loob ng napakatagal na panahon. Hindi po ako natatakot, Papa. Alam ko, sabi ni Lakan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Bago siya bumaba, huminto si Hiraya sa harap ng pinto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inilagay ang isang kamay sa kanyang tiyan na ngayon ay may bahagya ng umbok. Para sa'yo ito, anak, bulong niya. Para sa ating dalawa. Pagbaba niya sa hagdanan, lahat ng tao sa sala ay napatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Ngumiti siya sa kanila, isang kilos ng pasasalamat. Umupo siya sa silyang inihanda para sa kanya, sa tapat mismo ni Diana Reyes. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Ang mga kamera ay parang mga matang nakatutok, handang husgahan ang bawat galaw niya. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, nahanap niya ang isang pambihirang kalmado. Okay, Hiraya, we'll be rolling in 5, sabi ng direktor. Tumingin sa kanya si Diana Reyes. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may bahid ng simpatiya. Ready ka na ba, Mrs. Vanguardia? Tanong nito sa mahinang boses, bago ang opisyal na interview. Huminga ng malalim si Hiraya. Ang pangalang iyon, Vanguardia. Isang pangalan na naging simbolo ng kanyang hawla. Tumingin siya ng diretso sa mata ng mamamahayag. At sa kanyang boses ay may isang bagong lakas at kapangyarihan na kahit siya ay nagulat na taglay pala niya. Hindi na Vanguardia, marahan ngunit mariin niyang pagtatama. Alcantara, Hiraya Alcantara. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi na takot, kundi handa. At oo, handang-handa na ako. Magandang gabi, Pilipinas. Ngayong gabi, sa isang espesyal na edisyon ng Harapan, makakapanayam natin sa kauna-unahang pagkakataon ang babaeng nasa sentro ng pinakamalaking kontrobersya sa alta sosyedad ngayon. Siya, si Hiraya Alcantara. Ang mga salita ni Diana Reyes mula sa telebisyon ay hudyat ng pagsisimula. Sa buong bansa, milyon-milyong tao ang nakatutok, naghihintay ng drama, naghihintay ng mga luha, ngunit hindi iyon ang ibibigay ni Hiraya. Hiraya, salamat sa pagpapaunlak mo sa amin. Simula ni Diana. Maraming haka-haka, maraming akusasyon. Ngayong gabi, gusto naming marinig ang iyong panig. Ano ba talaga ang nangyari sa gabi ng Asulana Charity Ball? Huminga ng malalim si Hiraya. Ang mga ilaw ng kamera ay mainit sa kanyang balat. Ngunit ang kanyang kalooban ay kalmado. Ang nangyari po sa gabing iyon, simula niya,
ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig, ay hindi ang simula. Ito po ay ang katapusan. Mula doon, isinalaysay niya ang lahat. Hindi sa paraan ng isang biktimang umiiyak, kundi sa paraan ng isang testigong nagsasabi ng katotohanan. Ikinuwento niya ang 3 taon ng unti-unting pagkontrol, ang pagkawala ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang sariling pera, ng kanyang sariling mga desisyon. Ikinuwento niya ang mga salitang tumatatak sa isip, ang mga banta na nakabalot sa lambing, ang takot na naging normal sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Sinasabi ng marami na ako raw ay unstable. Sabi ni Hiraya, tumitingin ng diretso sa kamera na para bang kinakausap niya ang bawat isang manonood. At sa isang banda, totoo po iyon. Sino ba ang hindi magiging unstable kung ang mismong taong nangakong poprotekta sa'yo ang siyang unti-unting sumisira sa pagkatao mo? Sa bawat salita niya, ang naratibo na binuo ni Silang ay unti-unting gumuho. Pero ang pinakamabigat na kasinungalingan, patuloy ni Hiraya. At dito, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng sakit na kanyang sasabihin. Ay ang paniniwalang ang pisikal na pananakit ay nagsimula lang sa gabing iyon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Buntis po ako ngayon, at ito po ang aking pangalawang pagbubuntis. Isang kolektibong paghinga ang maririnig mula sa mga crew sa silid. Noong 1 taon, nagdadalang tao rin po ako, sabi niya, at isang luha ang sa wakas ay pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luhang hindi para sa awa, kundi para sa alaala. Nagtalo kami, itinulak niya ako. Nahulog ako sa hagdan. Sinabi niyang aksidente lang at naniwala ako. Pagkatapos po noon, nawala ang aming anak. Ang kanyang pag-amin ay isang bombang sumabog sa katahimikan ng bawat tahanan sa Pilipinas. Ang kwento ay hindi na tungkol sa isang sampal. Ito ay naging isang kwento ng karahasan, kasinungalingan at isang buhay na nawala. Sa kanyang penthouse, ibinato ni Silang ang kanyang baso ng brandy sa 80-inch television screen. Ang salamin ay nabasag at kumalat sa sahig, kasabay ng pagbasag ng kanyang mundo. Sinungaling, sigaw niya sa kawalan. Sinungaling na babae. Ang kanyang mga abogado ay paulit-ulit na tumatawag, ngunit hindi niya sinasagot. Paano nangyari ito? Ang kanyang hiraya, ang kanyang duwag, sunod-sunuran, at perpektong palamuti ay nakaupo doon. Sinisira siya sa harap ng buong mundo gamit ang isang sandatang hindi niya kayang labanan. Isang kalmadong katotohanan. Biglang tumunog ang kanyang private line. Ang CEO ng pinakamalaking bangko na nagpapautang sa kanya. Silang, sabi ng boses sa kabilang linya. Walang anumang paggalang. I'm calling in your loans. All of them. Effective immediately. What? You can't do that. I can and I will. Goodbye, Vanguardia. Ang telepono ay namatay. Bago pa man siya makahuma, pumasok ang kanyang sekretarya, namumutla. Sir, ang stock market, ang Vanguardia Group shares, they're in a free fall. Sa library, pinapanood nila Candeleon ang kanyang anak sa isang monitor. Sa tabi niya, ang kanyang kanang kamay na si Renato ay may hawak na telepono. Sa bawat salita ni Hiraya, si Lakan ay nakakaramdam ng dalawang magkasalungat na emosyon. Isang matinding sakit para sa pinagdaanan ng kanyang anak at isang nag-uumapaw na pagmamalaki sa katapangan nito ngayon. Oras na, Renato, sabi ni Lakan nang marinig niya ang pag-amin ni Hiraya tungkol sa pagkalaglag nito. Tumango si Renato at nagsalita sa telepono. Ilabas niyo na lahat. Sa loob ng ilang minuto, kasabay ng pagtatapos ng interview ni Hiraya, isang bagong bagyo ang tumama sa media. Flash report. Vanguardia Group. Inimbestigahan para sa massive fraud at stock manipulation.
Breaking, ang tunay na pangalan ni Silang Vanguardia ay Samuel Reyes. Ang kanyang nakaraan nababalot sa misteryo at kasinunggalingan. Ang atake ay sabay-sabay at walang awa. Ang personal na testimonya ni Hiraya ang sumira sa kanyang kaluluwa. Ang mga legal at financial na bomba ni Lacan ang sumira sa kanyang imperyo. Checkmate. Ang mga huling sandali ng kabanata ay isang mabilis na montage. Mga news anchor na nag-uulat ng may pagkabigla. Mga ordinaryong tao sa mga restaurant at bahay, hindi makapaniwala sa kanilang napanood. Ang stock market board na nagpapakita ng salitang Vanguardia na may isang malaking pulang araw na pababa. Si Silang Vanguardia, nakatayo sa gitna ng kanyang magarang opisina. Ang kanyang perpektong suit ay nagusot. Ang kanyang muka ay puno ng pagkatalo. Ang huling eksena ay bumalik sa penthouse ni Silang. Ang katahimikan ay nakabibingi, nasisira lamang ng tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit mula sa ibaba. May malakas na katok sa pinto. Hindi siya gumalaw. "Buksan niyo to, pulis!" Ang pinto ay sapilitang binuksan. Pumasok ang mga unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. "Mr. Silang Vanguardia," sabi ng isang opisyal, ang kanyang boses ay walang emosyon. AKA Samuel Reyes, hindi sumagot si Silang. Nakatitig lang siya sa nabasag na screen ng telebisyon kung saan ang mukha ni Hiraya ay naka-freeze pa rin, kalmado, matatag, at sa wakas, malaya. "Inaaresto ka namin para sa mga kasong estafa, falsification of public documents, at multiple counts of violence against women and their children. May karapatan kang manahimik." Makalipas ang ilang linggo, ang bagyo ay unti-unti nang humupa. Ang pangalang Silang Vanguardia, na dating simbolo ng tagumpay at kapangyarihan, ay naging isang babala. Isang kwento ng pagbagsak na pinag-uusapan sa bawat sulok ng bansa. Ang kanyang imperyo ay gumuho na, parang isang kastilyong buhangin. Ang kanyang mga ari-arian ay naka-freeze at ang kanyang mga kaso ay patong-patong. Ang bawat kasinungalingan na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay isa-isang gumuho. Inilalantad ang totoong pagkatao ni Samuel Reyes, ang lalaking takot sa kanyang anino. Para kay Hiraya, ang mga araw ay naging mas tahimik. Ang media ay hindi na nag-aabang sa labas ng kanilang mansyon. Ang mga tawag sa telepono ay hindi na mula sa mga abogadong naghahanda para sa giyera, kundi mula sa mga tunay na kaibigang humihingi ng tawad sa kanilang pananahimik. Tinanggap niya ang kanilang mga paumanhin ng may ngiti, ngunit alam niyang may isang bagay pa siyang kailangang gawin. May isang huling buhol na kailangan niyang kalagan para tuluyan na siyang makalaya. Isang maulap na hapon, habang nakaupo sa hardin, tinawagan niya si Attorney Romero. "Gusto ko po siyang makita," sabi niya. Ang kanyang desisyon ay buo na. Nagkaroon ng pag-aalinlangan sa boses ng abogado. "Sigurado ka ba, Hiraya? Hindi mo kailangang gawin yan." "Kailangan ko po," sagot niya. "Para sa akin." Ang pagtatagpo ay inayos sa isang maliit at high-security na visiting area sa City Jail. Walang mga kamera, walang media, isang simpleng silid na may isang makapal na salamin sa gitna at isang telepono sa magkabilang panig. Dumating si Hiraya na suot ang simpleng bestida at flat shoes. Ang kanyang buhok ay nakatirintas lang. Ang kanyang tiyan ay mas malaki na ngayon, isang banayad na paalala ng bagong buhay na dinadala niya. Naupo siya at hinintay ito. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto sa kabilang panig ng salamin. Pumasok si Silang, nakasuot ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Ang dating arogante at makapangyarihang business mogul ay wala na. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay payat. Ang kanyang mga mata ay lubog at ang kanyang buhok ay magulo. Tumingin ito sa kanya at sa isang iglap, nakita ni Hiraya ang anino ni Samuel Reyes,
Ang batang lalaking takot at galit sa mundo. Umupo ito at marahang kinuha ang telepono. Ginawa rin niya ito. Hiraya, sabi nito. Ang boses ay paos at halos hindi marinig. Bakit? Bakit ka nandito? May mga bagay lang akong kailangang sabihin. Kalmadong sagot ni Hiraya. Mga bagay na hindi para sa media o sa korte. Para sa'yo at para sa akin. Tumingin si Silang sa kanyang tiyan. Totoo pala. Oo, Silang. Totoo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng bentilador sa kisame. Sinira mo ako. Basag ni Silang sa katahimikan. Ang kanyang boses ay puno ng kapaitan. Lahat ng pinaghirapan ko, kinuha ninyo ng tatay mo. Tinitigan siya ni Hiraya, hindi ng galit, kundi ng isang uri ng malungkot na pagkaunawa. Hindi kami ang sumira sa'yo, Silang. Ang sarili mo ang sumira sa'yo. Ang mga kasinungalingan mo. Ang takot mo na malaman ng lahat na hindi ka perpekto. Umiling si Silang, isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Hindi mo naiintindihan, hindi mo alam kung gaano kahirap ang maging ako, ang magmula sa wala. Mali ka, marahang sabi ni Hiraya. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko na ang lahat ng ginawa mo, ang pagkontrol, ang galit, ang pananakit, lahat yan ay nagmula sa takot. Takot kang iwanan. Takot kang maging hindi sapat. Takot kang bumalik sa pagiging Samuel Reyes. Natigilan si Silang. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, na para bang sinabi ni Hiraya ang isang lihim na kahit siya ay hindi inaamin sa sarili. Pero ang takot mo ay hindi dahilan para manakit ka ng iba. Patuloy ni Hiraya, ang kanyang boses ay nanatiling matatag, lalo na ang mga taong nagmamahal sa'yo. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Silang. Mahal-mahal kita, Hiraya. Maniwala ka. Mahal na mahal kita. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga salitang yon ay wala ng epekto kay Hiraya. Ang mga ito ay mga salita na lamang na walang laman. Siguro, sa paraang alam mo, minahal mo nga ako. Pag-amin niya. Pero ang pagmamahal mo ay isang hawla. At kailangan ko nang lumipad. Huminga siya ng malalim. Inihanda ang sarili para sa mga huling salitang sasabihin niya. Nandito ako para sabihin sa'yo na pinapatawad kita, Silang. Nag-angat ng tingin si Silang. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Pinapatawad kita, ulit ni Hiraya. Hindi dahil karapat-dapat ka. Hindi dahil nakalimutan ko na ang sakit. Pinapatawad kita dahil karapat-dapat ako. Karapat-dapat ako ng kapayapaan. Karapat-dapat akong mabuhay nang wala ang bigat ng galit sa puso ko. Karapat-dapat ang anak ko na magkaroon ng isang inang buo. Tumayo na siya. Ang kanilang pag-uusap ay tapos na. Hiraya, sandali. Pagmamakaawa ni Silang sa kabilang linya. Huwag mo akong iwan. Tumingin si Hiraya sa kanya sa huling pagkakataon, sa lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. At ang nakita niya ay hindi na isang halimaw, kundi isang taong naliligaw at wasak. Ngunit alam niyang hindi na niya trabahong ayusin ito. Matagal mo na akong iniwan, Silang, sabi niya. Paalam. Ibinaba niya ang telepono at tumalikod. Sa bawat hakbang niya palayo sa silid na yon, isang mabigat na kadena ang tila nalalaglag mula sa kanyang puso. Nang makalabas siya sa gusali, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw na tumatagos sa mga ulap. Napapikit siya at huminga ng malalim. Ang hangin ay tila mas sariwa. Ang mundo ay tila mas maliwanag. Sa wakas, malaya na siya. Habang naglalakad siya patungo sa sasakyan kung saan naghihintay ang kanyang ama, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Romero. Hiraya,
Na-finalize na ang lahat sa korte. Ang annulment ninyo ay opisyal na. Malayaan ka na. Ngumiti si Hiraya. Alam ko po, attorney. Alam ko na. At may isang bagay pa, sabi ng abogado. Ang lahat ng assets na nakuha natin mula sa conjugal properties ninyo ni Vanguardia, ito ay isang malaking halaga. Ano ang gusto mong gawin dito? Huminto si Hiraya sa paglalakad. Tumingin siya sa kalangitan. Ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa kanyang tiyan. Ang pera na yon, isang perang naging simbolo ng kanyang pagkakakulong. Ngayon, maaari itong maging simbolo ng isang bagay na ebo. Isang bagay na mas makabuluhan. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Isang ideya na puno ng pag-asa. Makalipas ang 1 taon, ang hangin sa Tagaytay ay sariwa at may dalang amoy ng mga bulaklak at bagong tubig na damo. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na may malawak na bintanang salamin na nakatanaw sa Taal Volcano, ang maririnig ay hindi na ang mabigat na katahimikan ng takot, kundi ang malamyos na tunog ng isang wind chime at ang masayang hagik-gik ng isang sanggol. Nakaupo sa isang rocking chair sa veranda si Hiraya. Karga-karga ang isang mabilog at malusog na sanggol na babae. Ang buhok nito ay kasing itim ng gabi at ang mga mata nito, kapag nakadilat, ay kasing liwanag ng mga bituin. Hinahaplos ni Hiraya ang malambot nitong pisngi. Isang nangiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Liwayway! Bulong niya sa kanyang anak, Binmin. Isang pangalan na simbolo ng bawat bagong umaga, bawat bagong simula. Isang pangalan na parangal sa lakas ng kanyang ina. Lumabas sila Candeleon mula sa loob ng bahay, hindi suot ang kanyang karaniwang business suit, kundi isang simpleng polo shirt at slacks. Ang dating kinatatakutang CEO ay wala na. Ang narito ngayon ay isang lolo na may malambot na ngiti sa kanyang mga mata. Mukhang gising na ang paborito kong prinsesa, sabi niya, at marahang kinuha si Liwayway mula sa mga braso ni Hiraya. Itinaas niya ito sa ere at ang sanggol ay muling humagik-gik. Ang tunog na yon, ang pinakamagandang musika sa mundo para sa kanilang dalawa. Kamukha mo siya, Papa, sabi ni Hiraya habang pinapanood sila. Pero ang mga mata, sagot ni Lakan, ay sa ina niya. Matapang at puno ng pag-asa. Ito na ang kanilang buhay ngayon. Isang buhay na simple, tahimik, at puno ng pagmamahal na hindi nanunumbat. Matapos ang lahat, pinili ni Hiraya na lumayo sa gulo ng Puerto Esmeralda. Ang mansyon ng mga De Leon, bagamat isang ligtas na kanlungan, ay puno pa rin ng mga anino ng nakaraan. Dito sa Tagaytay, nakahanap sila ng tunay na tahanan. Ngunit ang paglayo ay hindi nangangahulugang pagtalikod. Mamayang hapon, ang tahimik na buhay na ito ay magkakaroon ng isang mahalagang kaganapan. Sa isang maliit na event center sa bayan, ilulunsad ang isang proyekto na matagal nang pinagplanuhan ni Hiraya. Pagdating nila sa lugar, sinalubong sila ng mga ngiti at yakap. Ang mga naroon ay hindi mga socialite na may suot na mamahaling alahas, kundi mga social worker, mga abogado mula sa mga women's rights groups, mga survivor ng domestic abuse, at mga lokal na opisyal. Sa entablado, may isang malaking banner, The Hiraya Foundation for Hope. Ang lahat ng pera na nakuha mula sa kanyang kasal kay Silang, ang perang dating simbolo ng kanyang pagkakakulong, ay ginamit niya para itayo ang pundasyong ito. Isang safe house para sa mga biktima ng karahasan. Isang sentro na nagbibigay ng libreng legal na tulong, psychological counseling, at livelihood training para sa mga kababaihang gustong magsimulang muli. Nang tawagin ang kanyang pangalan, lumakad si Hiraya papunta sa podium. Karga-karga si Liwayway. Si Lakan ay umupo sa unahan. Ang kanyang mga mata
ay nangingilid sa luha ng pagmamalaki. Humarap si Hiraya sa mga tao, isang maliit na grupo, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pag-unawa at suporta. Huminga siya ng malalim. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Isang taon na po ang nakalipas. Ang buhay ko po ay nasa kadiliman. Pakiramdam ko, ang kwento ko ay tapos na. Isinulat na ng iba ang katapusan nito. Isang katapusan ng sakit, takot, at kahihiyan. Tumingin siya sa mga mukha sa kanyang harapan, mga babaeng may mga kwentong katulad ng sa kanya. Ngunit natutunan ko po na ang sakit ay hindi ang katapusan ng ating kwento. Ito ay maaaring maging simula. Iginilid niya ang kumot na nakabalot kay Liwayway para makita ng lahat ang mahimbing na natutulog na sanggol. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pananahimik at pagtitiis. Ito ay nagmumula sa paghahanap ng sarili mong boses at paggamit ng boses na yon para maging ilaw sa dilim para sa iba. Ang Hiraya Foundation ay hindi po tungkol sa akin. Ito po ay tungkol sa ating lahat. Ito ay isang patunay na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, palaging may pag-asang dala ang pagsikat ng araw. Hinaplos niya ang kanyang anak. Ang pangalan ng anak ko ay Liwayway. Ibig sabihin, Binmin. Dahil naniniwala ako na lahat tayo ay may karapatan sa isang bagong simula. Lahat tayo ay karapat-dapat sa isang bagong umaga. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinalibutan siya ng mga tao. Isang matandang babae ang humawak sa kanyang kamay. Salamat, Hija. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pag-asa. Isang batang babae ang yumakap sa kanya. Dahil sa iyo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na umalis. Sa isang sulok, pinapanood nila ka ng lahat. Ang kanyang anak, na minsan niyang inakalang kailangan niyang protektahan, gamit ang kanyang yaman at kapangyarihan, ay nakatayo ngayon sa sarili nitong mga paa. Hindi na isang biktima, kundi isang simbolo ng katatagan. Hindi na isang prinsesang nangangailangan ng pagsagip, kundi isang reyna na nagtatayo ng sarili niyang kaharian ng pag-asa. Nang gabing iyon, pabalik sa kanilang tahanan, habang natutulog na si Liwayway sa kanyang kuna, tumayo si Hiraya sa veranda, nakatanaw sa kumikinang na mga ilaw sa paligid ng lawa. Lumapit si Lakan sa kanyang tabi. Proud na proud sa iyo ang mama mo, sabi ni Lakan. Ngumiti si Hiraya at sumandal sa balikat ng kanyang ama. Proud din po ako sa sarili ko, Papa. Sa wakas. Magkasama silang tumingin sa kalangitan na puno ng mga bituin. Ang kwento ni Hiraya Alcantara ay hindi nagtapos sa isang basag na perlas. Nagsimula ito roon. At ngayon, sa bawat babaeng natutulungan ng kanyang pundasyon, ang kanyang kwento ay nagpapatuloy. Isang kwentong hindi na tungkol sa isang gintong hawla, kundi tungkol sa isang pusong natutong lumipad ng malaya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagpapatunay na ang pinakamalalim na sugat ay kayang maghilom at ang pinakamatinding sakit ay kayang maging binhi ng pinakamalaking pag-asa. Ang aral ng kwento ni Hiraya ay simple ngunit makapangyarihan. Huwag mong hayaang isulat ng iba ang iyong katapusan. Hawakan mo ang panulat at sa bawat bagong umaga, bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong magsimulang muli. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong inspirasyon at aral. Kung meron po kayong mga komento o nais ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento.
I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.